na another sword of Damocles. Other than yung impeachment laban sa kanya, kasama yung grave threats sa articles of impeachment. Pero mga kababayan, sa impeachment kasi po, 6 years in 1 day to 12 years. Yan o, niresearch natin mga kababayan, penalties for grave threats under Philippine law. Penalties for grave threats under Philippine law, sabi po ni Respicio.ph. Mga kababayan, niresearch natin kung ano. Ito yung final mga kababayan na kaso laban kay Sara Duterte. Yan o. Look, the Department of Justice on Tuesday filed charges for grave threats against Vice President Sara Duterte over her nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Breaking news ngayon mga kababayan. Yung Department of Justice nag-file na po ng kasong grave threats laban kay Sara Duterte. Yan po. Ito yung sinasabi natin na another sword of Damocles. Other than yung impeachment laban sa kanya, kasama yung grave threats sa articles of impeachment. Pero mga kababayan, sa impeachment kasi po, halimbawa ma-convict siya, removal from office and perpetual disqualification. Pero dito mga kababayan, sa grave threats na final sa kanya ng Department of Justice, may kulong po ito mga kababayan. Sabi nga po ni Attorney Carlo Ibanez, nag-file na ng grave threats against VP Sara. This is a criminal case. May kulong ito pag napatunayang guilty siya. Sinerch natin mga kababayan, depende ito sa magiging sentensya sa kanya ng husgado. Pero tiningnan natin yung mga penalties sa kasong grave threats. Yan po ang penalties under the revised penal code. Pwedeng reclusion perpetua, 20 years in 1 day to 40 years. Pwedeng reclusion temporal, 12 years in 1 day to 20 years. Pwedeng prison or 6 years in 1 day to 12 years. Yan o, niresearch natin mga kababayan, penalties for grave threats under Philippine law. Penalties for grave threats under Philippine law, sabi po ni Respicio.ph. Mga kababayan, niresearch natin kung ano ang penalties sa under the revised penal code sa grave threats. Matindi pala na niya Mr. Maravillas. Bakit na niya Mr. Maravillas nag-file na? Ito ay nga pahiwatig na yung gobyerno po ay papanagutin ang nagkasala kahit sino ka pa man. Sabi nga, enough is enough. Tama na ang paglalaro sa batas. Lalo na po mga kababayan na nakikita natin kung paano umiiwas si Sara Duterte sa kanyang pananagutan mga kababayan at paano gumalaw yung kanyang mga kaalyado sa Senado na mga senator judges, nang tawag nga natin mga kababayan, mga defense senators. Ito'y pahiwatig na oras na mga kababayan, pinawalang sala nila. Hindi nila kinonvict si Sara Duterte despite the, napakalakas na ebidensya sa 4 na mga articles of impeachment at naunang natalakay yung grave threats, yung pagbabanta niya sa ating Pangulo, kay Lisa Marcos at kay Martin Romualdez. Halimbawa, hindi tumingin sa napakalakas na ebidensya, ay may another sword of Damocles na bibitawan po ang gobyerno through the Department of Justice para mga kababayan mapanagot ang dapat na managot. Halimbawa, i-acquit si Sara, yung another sword of Damocles. Ito na nga po nakaumang binitawan na po ng ating gobyerno. Yan sa grave threats. Dito naman po sa issue ng confidential funds, pag halimbawa nakita uli at nakikita natin kung paano walang hiyain ng mga Duterte senators
ang impeachment trial, malamang plunder case, another sword of Damocles will be filed against Sara Duterte na ang penalty, mga kababayan, dito ay napakabigat. Wala nga pong bail ang plunder, kulong agad. Nakita na ninyo? So ito'y pahiwatig sa mga senator judges, kaya nag-file po yung Department of Justice. Sige niya. Gusto ninyong palusutin si Sara Duterte? Nagtutulong-tulong na kayo, winawalang hiya ninyo ang impeachment trial? Kami ang gagalaw dito. Pag hindi nakuha ang hustisya sa Senado, mga kababayan, ito'y sa reading ko lang po, ito'y napaka-lakas na pahiwatig. This is actually sending a very strong message to the senator judges. Umayos kayo, mga senator judges. At umayos si Sara sa patuloy na pag-iwas sa kanyang pananagutan. Hindi pwedeng ganun-ganun na lang kasi Duterte. Pag Duterte, pwedeng lumusot. Hindi maaari. So, for me, this is a very strong signal na pinapaiwatig ng ating gobyerno. Walang lusot, mga kababayan. But anyway, ibigay ko muna sa inyo yung detalye ng balitang ito. Ito yung final, mga kababayan, na kaso laban kay Sara Duterte. Yan o. Look, the Department of Justice on Tuesday filed charges for grave threats against Vice President Sara Duterte over her remarks that she hired a person to kill President Bongbong Marcos Jr. and others if she dies. A criminal case number 6-06957, People of the Philippines, ayan, Regional Trial Court, National Capital Judicial Region, Quezon City. August 11. Ngayon lang po, August 11, ano, 1:36 PM yata yan. Versus Sara C. Duterte. Sabi diyan, the undersigned state prosecutor of the Department of Justice hereby accused Sara C. Duterte for grave threats as defined and penalized under Article 282 of the Revised Penal Code as amended in relation to Section 6 of Republic Act Number 10175, otherwise known as the Cybercrime Prevention Act of 2012, committed as follows: that on or about 23 November 2024 in Quezon City, Metro Manila, and within the jurisdiction of this Honorable Court, above named accused Sara C. Duterte, with deliberate intent to instill fear upon President Ferdinand R. Marcos Jr., offended party, did then and there willfully, unlawfully, and feloniously threaten him with the infliction of a wrong amounting to a crime subject to a condition by publicly broadcasting through Facebook live streaming service a video of herself making the following statement. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Marcos, at si Martin Romualdez. Siyempre, kasama ba doon yung he said yes, no joke, no joke. So sabi dito, following this, the National Bureau of Investigation recommended the filing of a complaint against Duterte in February 2025. The complaints were pending for review at the DOJ up until the commencement of Vice President impeachment trial, where the NBI Director Melvin Matibag testified that the Bureau considered a possible conspiracy involving Duterte and Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. In a statement, Duterte's camp confirmed that the DOJ filed 3 counts of grave threats cases against the Vice President, while the inciting to sedition was dismissed. Under prevailing circumstances, we have anticipated and prepared for such an outcome. Under our laws, the Vice President continues to be presumed innocent and is confident that the charges against her will ultimately be dismissed, sabi ni Attorney Paul Lawrence Lim, ang abogado
ni Sara Duterte. Equally important, as a sitting impeachable officer, the Vice President may not be prosecuted for an alleged offense that is also the subject of an impeachment case. Given these serious legal issues, the Vice President will exercise all available legal remedies in due course, sabi po ng kanyang abogado. The Vice President earlier said her remarks were maliciously taken out of logical context. She also clarified that her assassination statement was not a threat, saying she has only highlighted the alleged threat to her security. Yan ang mga palusot po ninyo, Sara Duterte, sa korte na lang kayo magpaliwanag. Hindi po pwede na dumaldal na lang kayo ng dumaldal ng mga palusot sa pamamagitan ng media. Di ba po mga kababayan? Siyempre, yung kanyang kampo at pati mga DDA taggers, sasabihin nila na another political persecution laban kay Sara Duterte. Sabi ko sa inyo, hindi po papayag na ganon lang palulusutin mga kababayan ng ating gobyerno itong mga kawalanghiyaan na ginawa mga kababayan ni Sara. Palalampasin lang. Kasi pag pinalampas ito, lalo ma-embolden po siya. At worse nito, tutularan siya ng mga ordinaryong mga tao. Di ba? Kasi yung vice presidente niya hindi man napanagot. So, anong rason na hindi siya gayahin? Kaya nakikita ninyo, the culture of violence and culture of death tumindi mga kababayan sa ngayon. Kasi may natitingala sila na opisyal na until today hindi pa po napapanagot. Patuloy na umiiwas mga kababayan sa batas. In worse, kinakampihan pa ng mga senator judges. Kitang-kita po sa impeachment trial. Tama po mga kababayan. So yun lang po yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Training and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.